May nagtanong sa akin, ongoing na po ang field visit sa declared address nyo, kabilang ang aming legal team. Manatili pong nasa bahay. Please prepare your one valid ID para sa pagkakakilala. Muli, makikipag-ugnayan po kami sa pinakamalapit na barangay upang humingi ng assistance o mamagitan maging witness sa usaping pagbabayad o anumang kasunduan. Ikaw din ay mananagot para sa collection cost at interest ayon sa aming tuntunin at kondisyon. Maaaring disregard ang message na ito pagtapos ng bayaran. Please be ready. Thank you. Totoo po kaya yan? Alright, napakagandang katanungan po nito, pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Pasensya na ho kayo, medyo malilate to kasi late na ho ako dahil nasiraan ho ako ng motor. Nawalan ho ng preno, buti ho, naramdaman ko agad. So, pinayos ko ho muna, kaya medyo ginabi ho tayo, no? So, sagutin ho natin itong pinadala yung katanungan. Ayos din itong mga to, no? Please be ready raw. No? Ano kaya i-ready nyo? Alamin ho natin, ha? Anak ng teteng talaga to. Sabi ho nila, ongoing na ang field visit sa declared address nyo, kabilang daw yung legal team nila. So, okay. Wala namang problema. Magpunta sila eh. Diba? Kasi, may karapatan naman ho talaga silang magpunta. Okay? Doon sa binigay nyong address. Kasi bakit? Kaya nga ho kayo nagbigay ng address doon sa application eh. Di po ba? At bukod doon, nagbigay rin kayo ng ID. So, ibig sabihin ho nun, willing kayo na pumunta sila sa inyo. Tama po ba? Ganun lang ho kadali yun eh. Yun ho, simple logic dun eh. Ibinigay mo yung address mo, di ba? Nilagay mo siya sa apps, tapos bukod doon ibigay po kayo ng ID. So meaning, yung willingness nyo, no, na kayo ipuntahan sa bahay nandoon eh. Di po ba? Kasi kasama nga sa yun eh, kasama sa credit investigation yun eh. So ngayon, bakit kailangan pa sabihin sa inyo? Di po ba? Yan ang inaano ko dito sa mga bugo katabusadong online lending apps eh. Puro sila forma, puro sila salita, hindi naman ginagawa. Di ba? Yan ho ang ginagawa ng ng 90% po ng mga bugok na at abusadong online lending apps. Hindi man nagpupunta ng bahay yan. Tsaka tingnan niyo ho pupunta na ho sa bahay po ninyo, kasama pa ang legal team. Bakit? Ano ho gagawin ng legal team doon? Di po ba? Mariusip naman. Kung sa small claims court nga po, hindi kailangan ng legal team, hindi kailangan ng abogado eh. Diba? Pagbisita sa bahay, kailangan ng legal team. Sino yung loko nyo? O diba? Maliwanag po, hindi marunong magpautang, hindi marunong maningil. Nantete. Small claims, hindi kailangan ng abogado. Tapos pagbibisita sa bahay, may legal team, abay, sira ulo. Diba? Ewan ko sa inyo. Ito pa po, isa nakakatuwa. Please prepare one valid ID para daw sa pagkakakilanlan. Diba? Bakit kailangan? Ay, naku po. Nakita niyo ho, Talagang walang alam sa paniningil. Bakit kayo pa ang magpe-prepare ng ID? Dapat sila, kasi sila ang pupunta sa inyo eh. Diba? Ako ho maniningil, laging nakaprepare po ay nakasabit ho lagi yan. O, para po pag bipresent ko, ako po si Boss Ray. Hindi yung kliyente, targista. Diba? Anong klase yan? So maliwanag? Wala talaga. Bobo talaga ang mga demuho na yan sa paniningil. Walang alam. Tapos ito na naman. Muli daw ho, makikipag-ugnayan daw sila sa barangay upang humingi ng assistance o mamagitan para maging witness sa usaping pagbabayad. Hindi na ho kailangan eh. Bakit? Unang-una, okay? Doon po sa Supreme Court Administrative Circular number 14-93, no? Padaanin lang po natin. Ayan. Sensya na ho kayo, no? Nakasaad po doon na hindi na ho sila tatangkiliki sa barangay pag usapin pong utang niya kasi may kakayanan silang magsampa ho ng kaso eh. No, pagka sila juridical entity, meaning organisasyon, kumpanya, diba? Yun po yung mga hindi na tinatanggap sa barangay.
Pangalawa, hindi yung sila residente ng munisipalidad na yan o ng city na yan. Di po ba? Tsaka usaping utang yan eh. Ang dapat nag-uusap dyan, yung nangutang at yung nagpautang. Ganun lang mo kadali yan. Oh. Ngayon, pagka hindi talaga nagkaanohan, walang naging malinaw na sagot, kumbaga, kahit na anong collection effort na ang ginawa, wala talaga, hindi talaga makasingil, kahit napadala na ng demand letter, no, hindi pa rin talaga tumugon, that's the right time na kayo ipumunta, no, sa small claims court. Ganun lang ko kasimple yan, hindi nyo kailangan pahirapan. Diba? Kung sa akin sabihin niya, sige, pumunta ka sa bahay namin. Oh. Diba? Kasi para at least kilala ko, may mukha yung kausap ko. Hindi yung kagaya sasagutin ko yung telepono, mumurahin ka agad ako, tapos hindi ko man kilala. Diba? Magme-message na kung ano-ano, hindi ko rin kilala kung sino nagpadala. Oh, pagkaya, nagpunta sa bahay nyo, may mukha yan. Kilala nyo ngayon. Di ba? At least masasabi nyo lahat ng sentimiento nyo. Inaras mo ko. Eto pagpapatunay, di ba? Willing naman magbayad eh. Di ba? Kaya lang malilan talaga yung pamamaraan ng pagpapautang eh. Ng kamote kayo mga bugo katabusadong online lending apps eh. Tapos dadamay nyo lang naman ng barangay. Di ba? Eh, samantalang, pwede kayo, anytime, pwede kayong pumunta sa bahay nila. As long as nasusunod nyo yung sa prohibition on unfair debt collection practices. Ang oras ng punta po sa bahay is at least 6 o'clock in the morning hanggang 10 o'clock lang po ng gabi. Yun lang. Oh. Pero kami ang practice namin, office hours. Diba? O kung ang office hours po namin is 9 hanggang 6, yan. Nasa kalsada talaga kami. Kaya lang, minsan hindi na talaga ako nagpapatagal ng alas 6 kasi delikado eh. Di ba? Bukod sa nakamotor na kami, syempre may mga dala kaming koleksyon. Oh. Di ba? Mahirap maaba. Marami pa naman nag-aabang na ganyan. Di ba? Oh. Kaya ako, personally, hindi ako nagtatagal sa kalsada ng gano'n. Pinakamatagal ko na ho yata hanggang alauna. Sobrang init ho ngayon ba? Mahirap yan. Baka mamaya biglang tumirik. Jesus. Diba? Kailangan isipin din natin yung kaya nga tayo naghahanap buhay. Diba? Nasa diskarte ho kasi ng maniningil yan. Tapos ito pa. Ikaw din ang mananagot para sa collection cost at interest ayon sa aming tuntunin at kondisyon. Collection cost? Sira ulo ka ba? Kadami nyo na nga kinarbi. Diba? Ang laki ng binawas nyo doon sa processing fee at kung ano-anong fee na yan. Kalahati na. Oh. Tapos kayo, napakalaki pa ng interest na kinarga nyo. Diba? Walang iya kayo. Yung isang nagpadala sa akin ng message, 10% per day. Aba, sinusunog na kaluluwa nyo sa impyerno, mga bugo kayo. Grabe kayo. Tapos maninigil pa kayo ng collection cost. Ba, sira ulo ka. Trabaho nyo yan. Diyan kayo binabayaran para maningil. Tapos maniningil ka na, yan, nasa korte? Kung nasa korte pa yan, baka maniwala pa ako. Sige, may mga collection cost yan, may mga attorneys, may mga fees yan, excuse me po, na kailangan bayaran, di ba? Pero sabihin mo, sa paniningil yung proseso, ay sus, hindi mo lang kasama collection cost yan. Sira ulo kayo. Di ba? Tapos ito pa, sasabihin maaaring i-disregard. Tapos, yun doon ako nabwisit please be ready. Bakit? Para kang nagbabanta Diba? I-ready? Diba? Dapat kayong mga bugo katabusadong online lending apps ang ready. Kasi pagka nagpunta kayo sa bahay ng kliyente nyo, dapat handa kayo. Diba? Pakikita nyo lahat yung proof nyo na ito na ito na utang mo, ito na ganito nakalaki naging interest mo or penalty mo, di ba? Patunay yun dapat na naiintindihan nyo kung paano magpautang. So, ibig sabihin, dapat kayo ang handa, kayo ang ready, hindi yung kliyente ninyo. Kasi dapat yung pinag-uusapan, hindi yan dapat dinadaan sa takutan. Kayo puro takutan O, tingnan nyo nangyayari sa inyo, nakakasingil ba kayo? Di ba hindi? Mariusip. O, doon po sa nagpadala nitong katanungan na to, inisa-isa ko na po. Wala huyaw yung takuti. Mas maganda nga pumunta sa bahay po ninyo O, isama na nila kung sino gusto nilang isama. Basta nakahanda kayo, yung mga screenshots po ng mga pananakot nila,
Di po ba? Tapos kung mayroong pamamahiya sa sa social media, i-screenshot mo din. Oh. Di po ba? Kayo ho ang dapat malakas ang loob. Kasi yan poder niyo yan eh. Nandyan ho kayo sa pamamahay po ninyo eh. Di po ba? So anything na gawin po nila sa inyong masama, maaari kayong kumontak ng mga otoridad. Di po ba? Tsaka hindi gagawa ng iskandalo yan. Pupusta ho ako sa inyo. Totoo po yan. Kahit hindi ako nagsusugal, pupusta ako sa inyo. Hindi, minaano ko lang kayo kasi tingnan nyo bakit hindi pumupunta yung mga yan? Lagi lang nananabot. Kasi walang alam sa paniningil yung mga yan. Di ho ba? Opo, may mga mangilan-ngilan na mga online lending apps ang nagpupunta sa bahay. Pero nakita nyo naman kung paano makipag-usap yung mga yan. Magagalang. Di ba? Tsaka, iniisa-isa. Kasi yun ho ang trabaho ng maniningil eh. Ipaiintindi po doon sa nakahiram na ito na inautang mo, ganito na yan. Kaya nga sabi siyo, dapat sila ang handa. Hindi ho yung kliyente. Kasi yung kliyente, most probably yan, marami yung dahilan kaya hindi nakakabayad eh. Diba? Most probably yan, nagkasakit, diba? O di kaya talagang gipit na gipit. Oh. Diba? Kaya ako lagi kong sinasabi sa inyo, diba? Pag-ipunan nyo, tsaka nyo sa bayaran. Pagka kayo po, nalubog na talaga. Okay? Isa-isahin nyo yan. Ilista nyo kung kanino kayo may utang. Isa-isahin nyo sila. Kung sino yung makipag-usap ng maayos, unahin nyo. Diba? Depende ho sa discount nyo yan. Basta ho, kasi obligasyon yan, kailangan bayaran. Yun ho yung lagi ko sinasabi sa inyo. Ngayon, kung pagdating ng due date yun, may pera naman talaga kayo, bayaran nyo na lang. Para hindi na kayo magkaroon ng sakit ng ulo. Tapos tapusin nyo na ron. Di po ba? Para wala na silang ibang kumbaga magawa sa inyo na masama. Kasi the longer na hindi nyo binabayaran yan, talagang katakot-takot na kawalang yan ang gagawin sa inyo mga bugok na yan. Lalo pag hindi marunong maningil, wala na ho. Talagang walang ibang lalabas sa bibig nyo yan, puro masasama lang. So kayo lang din po ang may stress, kayo lang din po ang ang magkakaroon ng anxiety, tsaka ng depression, di po ba? Yun ang iniiwasan natin. No? Iwasan nyo rin ho talaga yun. Kasi pagka nagkaroon ho kayo ng anxiety, depression, napakahirap gamutin yan eh. Take it from me, kasi yung anak ko nga ho nagkaroon ng ganyan eh. Diba? Mahirap po siyang gamutin. No? Hindi ho siya basta-basta ang sakit. Kaya, hanggat kaya nyo iwasan nyo po. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Nasa muli po, yun lang.